Ang guest natin ngayon ay someone that internet can't ignore. Hindi na importante kung gaano karami pera mo. Kasi yung mga taong maraming pera sa panahon ngayon, naya-associate na sa mga nepo babies at saka sa mga corrupt na politiko. Love him or hate him, Chichester says what most people are too scared to say. Kasi yung iba, delusional dyan sa konsepto ng kamatayan na para bang hindi nila iniisip yan pag malakas pa yung katawan nila at maayos pa yung sistema nila. And then boom! Araw, yung nanay mo namatay. Isang motivational speaker who spent years and years breaking down why people stay poor. Lahat ng bagay na gusto mo, yung 3 pillars, applicable. Karamihan ng mga tao ay naghahandang mag-retire at the age of 60. Si Chester, pinili niya mag-retire at the age of 28. Sa kanila, pagka pagod ka na, matanda ka na, titigil ka na sa pagtatrabaho. Sa akin, hindi, diretso. Sa akin, ang definition ng retirement, ginagawa ko lang yung mga bagay na gusto ko. Pag hindi ko gusto, papagawa ko sa ibang babae na lang ng tao. In this episode, we don't talk about motivation. We talk about truth, why poverty repeats, and why most people never escape it, and what actually needs to change, starting with your mindset. Pero pag lahat ng bagay, kino-convert mo sa paraang patanong, look at how intelligent you will be in 5 years. Hey Chester, totoo nga ba na retired ka na? Totoo, brother. My definition of retirement is different from other people's retirement. Sa kanila, pagka pagod ka na, matanda ka na, titigil ka na sa pagtatrabaho. Sa akin, hindi, diretso. Sa akin, ang definition ng retirement, ginagawa ko lang yung mga bagay na gusto ko. Pag hindi ko gusto, papagawa ko sa ibang babae na lang ng tao. Kailan mo na-realize na mag-retire ka na? 28 anyos ako. Okay. Hindi na ako gumagawa ng mga bagay na hindi ko gusto. Maliban na lang, gusto kong gawin yung bagay na hindi ko gustong gawin for whatever reason it may serve. Minsan kasi kailangan yun every now and then. Diba? Lalo na pagka maghahanap buhay ka, diba? Meron ka, alam mo, yan ang kailangan na eh. Yung konsepto ng consistent na pumapasok sa'yo na pera. Diba? Hindi naman kasi automatic na pag sinabi retirement, titigil ka na sa pagtatrabaho, titigil ka na sa paggawa ng pera. Sa akin, that's just plain, ang tawag doon, stagnant. Hindi ko gusto maging stagnant. Tuloy-tuloy pa rin na gumagawa ng pera. Pero yung mga bagay na hindi ko gusto, na parte nung kung ano man yung ginagawa ko, kasi lagi yan eh, merong parte dyan na hindi mo gusto. Papagawa mo ngayon sa'yo, babayad ka lang ng tao. Tama yun. Pero nung 28 ka, ano yung unang nangyari kung bakit ka nagkaroon ng transition na magbabago na ako, na magre-retire na ako? Suya na ako eh. Sa anong moment ng buhay mo na suya ka? Parehas, corporate at saka business. Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Same na lang. Ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo gusto for the name of money. Oh, ganda. Diba? So, yung brother. Meron naman paraan para pumasok sa'yo ng tuloy-tuloy yung pera nang hindi mo na kailangan trumabaho ng mga bagay na hindi mo gustong gawin. Magbayad ka ng iba. Yun yung paraan na yun. Pero at some point ba, ano yung huling bagay na ginawa mo na hindi mo gusto? Nako brother, corporate slave. Corporate slave. So, alam mo na, may mga position ako dati, syempre hindi ko na-disclose, diba? Tapos kailangan mo talagang gawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin, mga reports, usual, corporate slave. So ngayon wala nang ganung bagay. Wala na masyado, pinagagawa ko na lang sa iba. Bayad na lang ako ng tao, diretso. Okay, sige. Ngayon naman, mas i-chill na natin. Ngayon bumalik naman tayo ngayon, Tol. Doon sa pinaka-roots talaga, Tol, kung bakit ka naging ganyan, ba't naging ganyan yung perspective mo, saan natin pwedeng balikan si Chichester? Saan ba siya nagmula? Malayo-layo to, brother. Oo, maganda-gandang kwentuhan to. Okay, sige. So, nanay tatay ko nagkakilala sa barko. Ang nanay ko, pagbaba, buntis, usual. Tapos, takot sa scrutiny ng mga tao, ibinenta ako sa isang matandang mayaman. Pinenta ka sa matandang mayaman, okay? Okay naman, kasi it wasn't too bad. Nakapag-aral kasi ako eh. Kung lumaki ako sa nanay ko, baka binibenta ko na titigo kapalit ng pera. Alam mo, ang gandang perspective sobrang hirap yan. kasi talaga ng nanay. Kaysa minsan nagdadrama ka sa magulang mo na bakit ganito. Alam mo yun yung importante rin sa pagiging thankful. Kasi 'di ba, doon ka mas dadalo eh. Kaysa nakastuck ka lang doon sa idea na yun, okay? Pinagpapasalamat ko rin sa nanay ko yun. She made an outstandingly controversial decision, but it was for the better. Masasabi Nakabuti mo naman bang out of nakapag-aral love ko eh. yun? Oo. Out of money rin. Partly, okay. Gusto ko ng pera nanay ko eh. Understood, di ba? Pag mahirap na mahirap ka talaga, you just have to do what you need to do para makakain. Di ba? Kapit sa patalim ba? So naniniwala kang to be successful person, kailangan may mga gawin kang bagay hindi mo muna gusto bago ka maging successful. Pero it doesn't necessarily follow na masama. Kasi kailangan mo talagang gawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin for the name of money, eh, di ba? Pero it doesn't necessarily follow na kailangan mong gumawa ng masama. Alam ba, pag yung paghahanap buhay lang, minsan pa nung naging construction worker ako, gusto ko ba yun? Magalo ng semento sa initan? Takin hindi masaya yun para sa 250 250 pesos lang bayad sa akin. Ilang taong ka ba una nagtrabaho sa anong pagkabata mo? Yung official na talagang totoong hanap buhay na talaga, 18.
Kasi 18. namatay si uncle yung yung nag-aalaga sa akin, pinagbentahan sa akin. So yung pinagbentahan mo is uncle mo rin, relative mo rin. Hindi, tinawag lang namin siyang uncle. Kasi lahat ng tao tag sa kanya uncle. Kamusta yung relationship mo sa kanya nung pagkabata mo? Siya ba yung nagturo sa'yo to have this kind of mindset? Majority, oo. Majority. Meron kasi akong swerte na yun yung isa sa mga swerte na wala sa iba, na meron din namang yung iba na swerte na wala naman sa akin. Okay. Yung iba swerte nila, buo pamilya nila. Yung sa akin kasi dysfunctional eh. Binenta ako sa isang matandang mayaman, tapos natuto ako ng sobrang daming bagay. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking swerte ko. Lumaki ako sa bakuran ng may pera. Tapos pag nasa bakuran ka ng may pera, you will learn so many things in life na hindi itinuturo sa bakuran ng mga walang pera. Ang ganda. Pero dahil ba sa kanya, ano yung moment na nag-switch sa'yo na maaalala mo na binigay niyang knowledge sa'yo nung pagkabata mo na hanggang ngayon tinatanim mo pa rin sa sarili mo or values mo bilang tao? Nung namatay siya. Lahat ng mga bagay na natutunan ko sa kanya na pakinabangan ko talaga. Minsan panahon sabi ng matanda, wag kang uutang. Kahit anong mangyari, wag kang uutang. Kahit magutom ka, wag kang uutang. Mag-barker ka lang ng jeep sa kanto, may pera ka na eh. May Ever ba pangkain ka na. umutang ka na? May every now and then, oo. Kasi hindi naman yan dahil sa gipit sa pera eh. Kundi kapag kasi mag-expand ka kasi ng negosyo, kailangan mo talagang gumamit ng pera ng ibang tao para hindi magasgas ang bulsa mo. Ilan tawa unang umutang sa buhay mo? Ako po, hindi ko na maalala. Pero yung buong panahon ng kabataan ko, nung buhay pa si Uncle, wala naman ako negosyo nun eh. Kasi syempre, yung matanda nagpo-provide para sa akin, walang dahilan para mangutang ako. Pero gipit na gipit talaga yung pagpapalaki sa akin ng matanda kahit mayaman yung pamilya. Yun ang disiplinang na-impart sa akin. Hindi ko talaga kailangan umutang. Pero merong mga ilang instances, katulad ito yung pinakahuli, yung pinaka-latest nitong Project 1M. So, diyan nangyari, pinapakita ko sa mga tao paano gumawa ng 1 million piso, diba? Okay. Tapos, along the way, nakakuha ko na sobrang gandang pwesto dun sa Domsa. Kasi nagtitinda ako sa tabi ng kalsada ng sinigang na baka, diba? Tapos, itong nasa Domsa, 120,000 yung halaga nung pwesto, papasalo. Ang pera ko nun, 150,000 lang. Okay. 5 empleyado, tapos malapit na payout. Tapos, syempre, kulang na ngayon na pangpaikot ngayon yung pondo, yung 30 mil. Ang ginawa ko, umutang ako sa mga tao, tagbe 20 mil bawat isa, 5 tao, inutangan ko, Ito na total yung 100,000 pesos. Total 100,000 pesos. Tapos eventually, nabayaran ko rin yun, 1 buwan lang. So doon mo na-realize na yung pag-uutang, hindi rin siya masama. Basta gamitin mo lang sa tama. Kung alam mo ginagawa mo, pero pag hindi mo alam ginagawa mo, brother, nakakabaon yan. Oo. Pag alam mo ginagawa mo, Maliligaw ka. mapapakinabangan mo yan for expansion purpose. Pero pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo, tanginan, alam mo, nalulugi ka na, nandamay ka pa. Ang damay ka pa na civilian, no? Naniniwala ka ba sa pattern ng buhay, tol? Oh, brother, lahat ng bagay patterns. Ano yung parang smallest pattern na nakuha mo this previous days? Sa akin, personal, wala na eh. Pero sa mga tao, napakarami kong mga bagong bagay na natututunan eh. Tulad Halimbawa, yung bakit mahirap ang mga magsasaka. Kasi alam mo naman, di ba, meron akong bagong project ngayon. So yung itong ongoing na project ko, yung Project 1M, gumagawa ko 1 million piso sa paningin ng publiko. Tapos may bago akong project kasi nitong mga nakaraan na board na ako, tapos matumal din naman doon sa DOMSA. Tapos medyo, alam mo yan, Wait, wala rin naman para akong sa ginagawa. alam ng lahat, ano yung DOMSA, tol? Yung DOMSA, yun yung lugar kung saan nandun yung Project 1M. Okay, yun yung tinatawag na yun. No? So sa Angono Rizal ito. So sa yung DOMSA na yan yung lugar kung saan itinayo yung pinakaunang inuupahan na branch ng Project 1M. Okay. Yun yung pangalan ng lugar. Actually, alam na nga ng halos lahat ng fans ko yan eh. Nasaan ka? Nasa DOMSA Viewpoint, Angono Rizal. Yun mismo yung pangalan ng lugar. Meron akong project na Project 1M, yun yung konsepto na papakita ko sa mga tao para gumawa ng 1 million piso, diba? Tapos, medyo matumal nitong mga nakaraan doon sa eksaktong lugar kung saan ako nagtitinda ng sinigang na baka, diba? So, kaysa naman tumunga nga ako doon, wala ginagawa. Gawa ngayon akong bagong project. Lilibot ako sa buong Pilipinas, ang tawag, ang Manglalakbay yung project. Ang malalak. Tapos, I'm trying to learn cultures of other individuals, other people, communities, and everything else in between. Tapos, naglalakbay ako, ikot sa buong Pilipinas, tingnan ko kung ano makikita dyan, Philippine loop ba? Tapos, paglipas ng panahon, napadaan ako, ito pinaka-latest na natutunan ko. Yang napadaan ako dito sa Isabela. Okay. Pagdating ko ngayon sa Isabela, kasi nilibot ko na yung buong norte, diba? So, pagdating ko ngayon ng Isabela, may natutunan ako doon. Kasi inaalam ko kung ano ba dahilan bakit mahihirap ang mga magsasaka. Turns out, tamad sila. Tamad sila? Pero di ba parang Surprisingly. sila yung masipag na araw-araw gumigising sila na Surprisingly. maaga, Surprisingly, mag-aani. tamad sila. Sa And they anong- can attest to this. Ang konsepto, magtatanim. Tapos 1 buwan, papatubuin yung tinanim nila. Pagka stable na, kadalasan inaabot ng 3 buwan hanggang 4 na buwan yan, hanggang umani. Wala silang ginagawa doon sa ibang panahon, nag-aantay lang sila. Tapos nagiinom. Tapos nasa bahay lang kumakain.
Tapos nakikipagkwentuhan lang sa mga tropa. Tapos pwede naman silang gumawa ng ibang bagay. Pwede silang alam mo yan, pwede kang either magtrabaho, seasonal lang na klase ng trabaho, o pwede kang mag-alaga ng mga hayop. Pero yung iba sa kanila, completely ayaw lang talaga, tapos nag-aantay lang sila kung kailan makakaani. And by then, tad na sila ng utang. Wala na, tapos na. Oo. Bagong bagay yan na natutunan ko. Galing sa Isabela. Tapos ang dami kong nakausap na magsasaka, galing sa Nueva Ecija, galing sa Isabela, na parehas ang kwento. Nagtutugma sila. Kahit magkalayo sila ng lugar. Parehas yung sitwasyon yun. Parehas yung sitwasyon. Yung lifestyle. Na ang dahilan pala kung bakit mahirap ang maraming mga magsasaka kasi tamad. At masipag sila sa panahon ng taniman. Doon sa panahon ng taniman. Pero doon sa panahon na hindi na sila kailangan magtanim kasi may nakatanim na, nag-aantay na lang sila na tumubo, nag-aantay sila ng panahon ng anihan, nag-aantay lang sila. Nag-aantay lang. Speaking of anihan, tol, gusto ko lang bumalik doon sa pagka-high school mo. Nung high school ka, paano ba si Chichester? Natuto na ba siyang magtanim at i-expect yung pag-ani? Or may time din na nung high school siya, medyo greedy rin siya ng mga panahon? Kasi teenage life, alam natin yan yung pag-explore natin eh. Di ba? Ang daming mistakes na nangyayari niyan. Naniniwala ka ba na mas okay maging wild na mga high school days or pagka-20s na? Diretso, tungkol sa paniniwala, iba yung paniniwala ko dun sa actual na nangyari. Okay. Yung actual na nangyari, bobong bata ako nun eh. Alam mo, same shit, bro. Oo, brother. Nung high school ako, ganyan din. Okay, pero... Jowa-jowa, gang war, Tol, bugbugan, gang war, suntukan. Halata naman sa itsura ko yun. So maliit na tao lang ako, hindi ako madalas manalo dyan sa suntukan na yan. Pero at least mapapalag ako, hindi ako nabubuli. Yan, yung panahon ng high school days ko, nilaan ko sa kabobohan eh. Nilaan ko Kabobohan? sa Tulad kabobohan. ng? Bagsak-bagsak lang talaga grades ko nung high school ako, academically. Yes. Pero mahilig ako sa debate. Isa sa mga bagay na nag-excel talaga ako pagdating sa buhay, yung part ko na nakikipagdebate talaga ako nun. Kahit mga matatandang tao pa, basta specific topic na talagang kabisado ko talaga, lumalaban ako ng debate nun at nag-e-enjoy talaga ako ng husto doon. Yun, lumipad talaga ako ng husto doon. Ang problema, di mo kasi mapapakinabangan yun sa academics eh. Maliban na lang, presentation skills, okay, understood. Pero hindi ko kasi talaga gusto yung konsepto ng academics nung panahong bata pa ako eh. Later part ko na naging paborito yung mga arang algebra, yan tungkol sa trigonometry, physics, astrophysics, neuroscience. Nito na, panahon ng pandemya na lang. Wala akong ginagawa. Masasabi mo ba dahil kasi pinipilit sa'yo nung time na yun, na okay, aralin mo to, kailangan matutunan mo to at this age? O mas gusto mo yung parang freely lang na, ito trip ko, aralin ko to ngayon. Dan ako sa kung ano yung trip ko yun, inaaral ko. So high school pala, nakuha mo na pala yung ganong attitude? Oo, ang problema nga lang talaga, hindi kasi maganda yung ganong attitude pag nagsisimula ka pa lang. Kapag buo na pundasyon mo, pwede. Katulad ngayon, okay na, solved na, ayos na, retirado na ako, okay na. Pero kapag ka bata ka pa, kailangan mo talagang aralin yung mga fundamentals ng buhay. Hindi pwedeng hindi. Kailangan mong aralin yung basics and you have to stick to the basics. Right. Para paglabas mo ngayon and improvisation na ang ginagawa mo, hindi masyadong magiging mahirap sa'yo kasi may mga boundaries na nandun ka sa loob ng boundaries na yun na hindi ka madadapa, hindi ka madidimanda, hindi ka magugulpe, hindi ka mapapatay, you will not go into the boundaries of other people. Kailangan mong matutunan yung mga basic principles ng buhay at matututunan mo talaga yan sa eskwelahan. Paano mag-aral, paano makisama, paano i-please yung mga teachers natin kahit hindi natin gusto. Diba? Eh, noong mga panahon na yun, hindi lang talaga ako masyadong interesado sa academics kasi siguro isa sa mga dahilan, boring kasi talaga yung ibang mga teacher kung magsalita eh. Yes. Ano sa tingin mo kailangan improve nila para presentation mas skills, yung mga bata? brother. Presentation skills. Kasi may mga naging teacher talaga ako na talagang hands down, magagaling talagang magturo. Presentation-wise, talagang magaling at saka maganda. Nag-private school ka ba? O Halo, private at saka private. Public. Yeah. Ngayon, anong masasabi mo sa public school ngayon na nakita naman natin sobrang kulang yung edukasyon compare sa dati na public school sa inyo? Ano ba yung Parehas lang, difference? brother. Kulang pa rin naman dati. same. Ikaw na lang It's the same talaga banana, gagapang brother. eh. Ikaw na lang It's the same gagapang eh. banana. Parehas lang. Pero yung kulang, it's okay. Alam mo, it's best to have something you don't need than need something you don't have. Mas maigi nang meron kang napagtapusan, kay college man yan, o high school yan, o kung ano man yung natapos mo, kaysa kailangan mo nang napagtapusan, tas walang pundasyon. Siguro nakikita mo naman sa internet ngayon, may mga bata, pinipilit sumikat sa internet, tapos ang nangyayari ngayon, lumalagapak, miserable. Totoo. Bakit? Kasi kulang nga kasi sa pundasyon. Yun kasi yung problema eh. Kapag ka nagmamadali ang nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong halingat makasasama. Basic principles yung kailangan matutunan para alam mo kung hanggang saan lang ang boundary ng pwede mong laruin. Kasi pag nag-overshoot ka, dudurugin ka ng mga tao, kupal ang mga tao, Totoo brother. yan.
Pag nag-overshoot ka. Ang problema sa mga tao, hindi nila alam kung hanggang saan lang yung acceptable boundaries. Hindi nila, merong tawag dyan eh. Yung nakalimutan ko na specific term eh. Pero ang konsepto nun, yung society in general, merong boundary na acceptability. Okay. So nandito yan, ito yung boundary na yan. Pag medyo lumalaro ka ng konti dito, boring ka. Pag lumalaro ka naman ng konti dito banda, malapit ka na sa arugante. Pag nandito ka na ngayon at nandito eksaktong boundary ka na talaga, bobombahin at kukupaling ka na ng mga tao dyan. Pag lumampas ka, cancel ka na. At maraming na-cancel in the past. Nakita nyo, napanood nyo kung sino-sino mga na-cancel pagkatapos maging mga aruganting bata. Nakita nyo yan. Masabi mo ba nadaanan mo lahat yun, tol? Nung pagkabata ako, oo. Kasi sinuwerte ako doon sa panahon ng kabataan ko na marami akong testing na iba-ibang mga bagay. At dami ko rin kababuhan at katangahan. Pero marami rin ako mga maayos na bagay. Pero natututo kasi ako. Yan ang importante. May mga tao hindi natututo sa pagkakamali nila. And they're just repeating the same process, the same mistakes over and over again, even in their married life. Kahit sa panahon na kasal na sila, bigay pa rin ng bigay ng pera sa magulang, hindi pa naman senior citizen ng magulang, sustento pa rin ng sustento sa mga kapatid. May anak ka na, may asawa ka na, nagagalit syempre asawa mo, bigay ka ng pera kung kani-kanino. Hindi bali sana kung sobrang abundant mo, dahil mo pera, ayos lang. Ayaw mong bibigyan. Oo, pero yung pera mo, galing pa sa asawa mo, bibigay mo sa kapatid mo, tapos yung kapatid mo, tamad naman, putang ina, may anak na, hindi pa rin marunong gumawa ng pera. Mas magaling pa gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera eh. Maraming nagawang bata, no? Oo, diretsahan lang. Okay, pagkatapos mo na maging high school, graduate ka naman ng high school, tol. Graduate naman. Oh, ano naman yung nangyari sa'yo after that? Nag-college ako, syempre. Okay, anong kinuha mong course? Ito yung revelation. Anong kinuha mong course noon? Nag-engineering ako na, tapos di gumana. Bakit? Ba't engineering yung kinuha mo? Hindi ako masyado magaling sa numero ng mga panahon na yun eh. Ngayon mo ako subukan sa numero. Yan. Pero ba't yun yung pinili mo, tapos hindi mo tinuloy? Tinatanong ako ni Uncle, ano ba gusto mo maging? Kasi si Uncle kasi, alam mo yung pera, di ba? Oo. Prestiyosong tao, kilala. Tinatanong niya ako kung ano gusto mo maging. Sabi ko ako, syempre puta, mayabang ako eh. Diba? So kung maging doktor o abogado. Sabi ganun. Sabi niya, sigurado ka ba? Kasi mahabang panahon yan. Sure. Sabi ko, hindi. At least honest, man. Sabi niya, sige, ganito na lang. Kasi mamamatay na ako, sabi niya gano'n. Mamamatay na ako eh. Kumuha ka na kahit na anong kurso, palagay mo matatapos mo. So nag-enroll ako noon, bobong bata. Yun ang problema pag bobong bata, bagsak-bagsak ang grades mo eh. Wala ngayon ako makuhang kahit na anong nun, maganda-gandang klase ng kurso. Ang opening na lang nun, engineering. Yun na lang yung meron, Gina. Yun na lang eh. Tapos Okay. medyo na-late pa ako ng enrollment kasi nga tatamad-tamad din ako nung bata ako. Ano yung mga disiplina sa sarili, bago na lang yun eh. Bago ko na lang natutunan paglabas ko na sa tunay na mundo. Pero pag may nagsusustento sa yung matandang mayaman, putang na parang halos lahat ng bagay okay lang eh. Kailangan talaga ng urgency, no? Swinwerte nga lang talaga nakapag-impart sa akin, nakapag-instill sa akin ng disiplina yung matanda nung mga panahong bata-bata pa siya. Pero nung panahong matanda na siya, pinababayaan niya na lang lahat ng gusto kong mangyari. Ganon yung nangyari nun. Bayan siya, mamamatay ni matanda. Kaya okay din na minsan yung mga anak mo, ikaw bilang tate or kung may gusto kang mag-grow na tao, hayaan mo rin siya madapa, no? Oo, totoo. Hindi mo rin siya pwedeng alalayan lagi kasi pag inalalayan mo, walang kwenta yun. Basta yung Parang mga siya rin fundamentals na mahirapan, ituro mo. Kasi ang naalala ko noon, sinabi sa akin ni Uncle noon, 16 years old na ako, hindi ko makakalimutan yun. Ang sabi niya sa akin, nung tumutong ako ng 16 years old, birthday ako noon, kinabukasan kinausap niya ako. Okay. Sabi niya, 16 ka na. Kahit na ano pwede mong gawin, na ituro ko naman sa'yo halos lahat ng mga bagay tungkol sa pundasyon ng buhay. Ganda. Pero ito ang punto, pag bumagsak ka, karguhin mo sarili mo. Tama yun. Hindi kita sasaluhin. Laban mo yun eh. Mga desisyon mong katangahan, lamunin mo sarili mong katangahan. Lamunin mo sarili mong kabobohan. So ngayon, you make decisions out of your intelligence. Talinuhan mo sa pagdedesisyon, sabi sa akin ng matanda. Pagkakamali mo, lamunin mo yung katangahan mo. Pero pag tinarantado ka ng tao, dyan tutulungan ka ng pamilya ko. Yun ang sabi niya. Pero pag ikaw yung nagkamali, nakabuntis ka, lalabas ka na ng bahay na to, bubuhayin mo yung pamilya mo, mabubuhay ka ng sarili mo, gagawa ka ng sarili mong pera, tapos hihiwalay ka na dito sa pamilya na to. Gusto ko lang tanungin tol, nung sinabi niya sa'yo yun, syempre hindi mo pa naiintindihan na ganun yung konsepto. Paano mo siya tinake? Ano yung na-realize mo nung time na yun? Kabado. Kasi parang it's as if you're on your own. Lipad ka na. Kung ano magagawin mo. Nandito ka pa rin, kakain ka rito, di ba? Mabubuhay ka rito. Oo. Ilaw tubig mo bayad, may matutuluyan ka. Feeling mo ba nung time na yun, hinayaan ka na niya? May ganun ka bang kahit onting ganung pakiramdam? Oo, kasi hanggang advices na lang siya, hindi na siya nanghahataw.
nung bata ako, lahat ng mahawakan ng matanda, hataw talaga eh. So, Wala kang choice talaga. disiplina talaga. Tapos nung, alam mo yun, 16 na ako nun, yun na yung sinasabi ng matanda na bahala ka na sa sarili mo kung ano gagawin mo, dito ka pa rin kakain, bla bla, etc. Pero hindi pwedeng, alam mo yun, bumabagsak yung mga grades mo. Eh, yung mga grades ko nun, hindi naman bumabagsak, pero tangina nanganganib lagi. Talagang laging 70-ish. Laging 77, 80. Kahit pa paano, meron naman akong konting line of 9. PE. Hindi mo ba naisip nung time na yun na bobo ka? Alam ko talaga, tanggap ko sa sarili ko, bobo ako nun. Pinapa-tutor pa ako nun eh. Para Ay, lang maintindihan ko same paano gumagana. shit, man. Pinapa-tutor ako, brother. Wala, bobong bata talaga ako eh. Mahina ulo ko eh. Isa sa mga dahilan kasi ang nanay ko kasi kung ano lang pinapakain sa akin nung panahong maliit pa ako. As in pagkapanganak ko, ganun. Breastfeed okay pa kahit pa paano. Pero tangina. Kinukwento sa akin ng mga tsahin-tsahin ko noon. yung pinapakain sa akin nanay ko. Diba? Kailan mo na-realize Bobong na bata hindi ka talaga. bobo? Tinrabaho ko kasi talaga eh. Yan. Paglabas ko rin sa bahay nung matanda, tinrabaho ko talaga ng husto. Kasi na-realize ko rin, kapag ka pala matalinong tao ka, yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Uncle eh. Pag matalinong tao ka, resultado ka, lahat ng bagay libre para sa'yo. Oh. Kapag ka hindi ka resultado at bobong bata ka at mahirap ka, lahat ng bagay babayaran mo at babayaran mo ng mahal. Eh isipin mo yun, magkasakit ka lang, puta, babayaran mo yung ospital mo, ang mahal eh. Pero yung pag nagkasakit ka, tapos sikat ka pa, tapos alam mo yun, may mga malalapitan ka, 'di ba? Na alam mo yun, nakabalita lang si ganito na sige, bayaran ko Abutan mo, ka ako ng bala diyan. ganyan. Merong ganun eh. Hindi ako umaasa sa ganun. Ako pa rin nagbabayad ng sarili kong bills kahit hanggang ngayon. Pero may mga privileges na sobrang out of the usual na makukuha ka. Katulad itong studio, nakita mo, 'di ba? 'Di ba, nakalibre ka ngayon ng studio. Thank you, Q Studios. Pasalamatan mo muna sponsor mo, Q brother. Studios. The best, number one. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Pero pag mahirap na tao ka at gusto mo sumikat sa social media, walang ganito. Walang mag-sponsor sa'yo. Gagawa ka ng pera, tapos babayaran mo yung studio. Kung magkano man yan, bayaran mo yan. Ganon yun eh. Kaya importante talaga yung mga taong naniniwala sa'yo at paano mo sila isasabay sa pag-angat mo rin. Totoo. Matuto ka ng konsepto ng pagtulong sa kapwa, tapos pagka ikaw naman ang tinulungan, matuto ka naman ng konsepto ng utang na loob. Right. Utang na loob. Nung bata ka pa ba, after nung high school moment, nung college mo, di ba nawala na yung... Paano mo tinanaw ng utang na loob yun na ibabawi mo sa kanya na ano yung gusto mo i-prove after niya mamatay? Gusto ko maging mas mayaman pa sa pamilya niya combined. Yun yung gusto ko mangyari nun. Tapos hindi ko alam kung nakarating ba ako doon o hindi. Kasi hindi ko naman talaga alam kung gaano kayaman talaga yung pamilya pinanggalingan ko. Basta meron sila ng lahat ng bagay na wala yung ordinaryong taong bayan. Abot. Para sa'yo ba, ano ba yung yaman? Ano ba yung tunay na yaman ng tao? Kapag tinatanggap ka ng Diyos sa langit, mabubuting gawa dito sa buhay na to. Hindi yan tungkol sa dami ng pera kasi alam mo naman kung gaano karaming tao yung maraming pera tapos nagpapakamatay pa rin. Diba? Kung mayaman ka talaga at totoong mayaman ka talaga, ba't ka magpapakamatay? Maliban na lang, hindi naman kasi totoong yaman at peke lang talaga yung yaman mo. Na marami ka lang talagang pera. Yun ang totoo. Marami kang pera pero hindi ka talaga mayaman. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Kailan mo na-realize yung ganyan? Yung ganyan? Nung bata pa kasi ako, mahilig kasi talaga ako sa konsepto ng religion, theology, mahilig ako dyan. Okay. Kaya may mga makikita kayong debate ko sa internet tungkol sa theology. Mahilig ako sa ganyan. Fascinated ako sa konsepto ng kabilang buhay kasi it's living. Alam mo, sobrang sarap talaga ng buhay ko, grabe. Napapansin Sobrang ko nga. sarap ng buhay ko na gusto kong ituloy ito hanggang sa kabila. Gusto ko yun. Sobrang sarap ng buhay ko. Ano ba religion mo, Tol? Hindi ako nag-disclose. Primarily kasi wala namang sense na mag-disclose ako ng tungkol sa sarili ko eh. Isa pa, ang takot ko rin, yung mamaya, mali pala ako. Puta, nadamay pa kita, dalawa tayo pupunta ng impyerno. Isipin mo, gaano karami sumusunod sa akin, di ba? Dito sa Chichester, pero lipat tayo sa ganito religion. Subukas mo lang, putang ina, mali pala sa Chichester. Putang ina mo, Chichester! Nasa impyerno tayo, magkasama tayo, hype ka. So, paano? Takot ako sa ganun eh. Takot ako sa ganun, brother. Paano ka kumukonect sa spiritual department of your life? Siyempre lahat tayo, feeling ko may iba't ibang way of connecting spiritual. Sa akin, practicality, brother eh. Inaalala ko lagi na mamamatay ako. Kasi tinan mo, kahit gano'n ka kayaman, kahit gano'n ka bla bla, ang lalaki, sports car, bla bla, tapos ang mansion, travel.
Puta, ginawa na ng lahat yun na nauna eh. Yung iba puta, because of lack of perspective, wala sila ng practicality na lahat ng mga nauna sa atin na mas mayayaman pa kaysa sa atin, patay na sila. Wala nag-iisip ng ganun eh. Ako kasi practical eh. Puta, gusto ko mayaman ako dito, mayaman pa ako sa kabila. Practical yun, brother. Maganda yun. Sobrang practical nun. Tapos ito, may bago ako natutunan. Social media, ate-ate lang to. Oo naman. May bago ako natutunan. Sa sotang ilang yan. Pagka pala tumatrabaho ka ng kabilang buhay, tapos wala kang hinihingi sa mga tao pabalik, putang ina, lahat ng bagay bibigay nila sa'yo, brother, libre lang. Talaga. Ang kulit, Brad! Ang kulit! Ang kulit ng konsepto, Ang kulit talaga sobra. Habang lahat ng tao hirap na magpapatok sa social media, yung attention ng mga tao, binibigay nila sa akin, libre lang, wala akong kailangan gawing extrang effort, bukod doon sa gusto ko lang talaga makatulong sa mga tao, nang wala akong hinihingi sa kanila kapalit, bukod sa pagdasal nyo lang ako. Yun lang. Alam mo, totoo yan eh. Yung pagbigay kasi sa tao minsan ng good energy, yung iba nag-expect ng something pabalik. Pero yung pag binibigay mo lang siya, ang dami talagang bumabalik sa unconsciously. Oo. Tapos ang ganda ng strategy din nun, hindi ka maghihirap pagka ganun. Wala, oo. Kahit na simula mong hanap buhay, automatic may bumibili. Ma-attract mo na lang siya eh. Yung trip-trip ko nga lang yung sinigang na baka. Oo. Ang kulit mo na Sinigang na dinadayo ng mga tao galing sa iba't ibang lugar. Tangina yan. Sabi ko, sino ba ako? Ardayo itong mga tao na to. Sabi ko, yung mga pumunta rito. Tatanong, brother, yung tungkol sa ganito. Ganito gagawin mo siya. Ganito. Okay. Ano ba gusto mong kapalit? Wala. Wala naman ako hinihingi sa inyo eh. Kasi sa inyo yan. Tapos automatic, ganun, bibili sila sinigang kahit di sila kumakain ng Yun baka. yung pasasalamat na lang eh. Ang kulit nun, no? Bibili sila sinigang kahit di naman sila kumakain ng baka. O mabalik tayo, after mong bumagsak sa engineering, tol, ano nangyari sa yung susunod? Wala, bumagsak yung buhay ko. Paano pagkabagsak? Bakit Napatay si Uncle eh. Doon na siya. Oo, ano namatay naging si state of Uncle mind eh. mo doon? Ano naging lifestyle mo noon? Ay puta bro, pinalayas ako eh. Nakatira ako sa kalsada. Siyempre, di naman ako parte ng Kalsada pamilya. talaga, si Literal, Bangketa. brother, bangketa. Oo. Ano nangyari? I mean, Wala ano ginawa mo noon? Wala. Ilang months kang ganun? Lampas 6 na buwan, kulang 1 taon. Tagal pa rin nun, men. Ang tagal nun. Pero ano naman yun, kumbaga, alam mo yung in and out ng bahay ng kung sino-sino. Oo. So syempre, diba, mahiya ka na lang eh. Minsan sabihin mo na lang, hindi, may iba matutuloyan na ako eh. Kasi pero totoo nun, nararamdaman mo, umaasim na kasi sa'yo yung tao eh. Oo. Diba? Kahit pa sabihin mo mag-aambag ka sa bahay, ibang tao ka pa rin eh. Makikituloy ka sa bahay ng may bahay, aasim talaga sa'yo tao. Kaya nga nasabi ni Solomon, magdalang ng iyong paa sa bahay ng iyong kapatid. Kasi talagang pag regular kang nandyan, tas nandyan ka na, tas kahit pa sabihin mo nag-aambag ka, hindi ka naman talaga parte ng pamilya, aasim talaga tingin sa'yo ng tao. Normal yun. Tas alam mo, sasabihin ko na lang na may ibang matutuloyan na ako eh. Salamat ha, pinatuloy nyo ako. Tapos may mag-aambag din naman akong pera, gano'n. Kasi babarker ako ng jeep nung, construction ako nun. Doon ka rin ba natuto sa pakikisama? Kailangan eh. Oo, doon na rin ako natuto ng kultura sa squatters area. Okay. Kabisado ko kultura sa squatters area. Mula noon hanggang ngayon, ganun at ganun pa rin. Wala namang pinagbago. Parehas lang. Matuto ka makisama kasi pag hindi ka marunong makisama, dudugo bunganga mo. Yun talaga yun eh. Totoo. Ganun Kasi talaga sa amin eh. basta lalo na sa streets, tol, kung balagbag ka, talagang matatampal ka, matatapik ka sa buhay. Oo, diba? brother. Matik. Natapik ka na ba nung afternoon? Siyempre, sa streets ka, hindi naman anytime, tama ka rin eh. Natapik Maraming ka ba nun? ulit. Oo, maraming ulit na nabugbog ako ng ibang mga barker ng jeep. Kasing bugbog talaga. Oo, Bakit? kasing Ba't ka gapang nabugbog? talaga. Hindi ko naman sinasadya yun. Meron palang nakapwesto doon. Wala naman akong malay. Na may barker. Na may barker. Oo. Ay, Tapos yung barker araw ka na rin? yun, oo. Yung araw na yun, walang tao, walang nagbabarker. Di ba, alam niyo yun, nakwento ko sa inyo yun, di ba? Doon mismo kung saan tayo dati magkasama. Yun. Nadali ako ron. Kinuha yung pera. So, nagbabarker ako ng jeep. 2 araw na ako nagbabarker ng jeep doon. Magkano per day? Hindi eksakto, hindi pare-parehas eh. Pero 5 piso yung 5 piso isang Bigay sakay. abot-abot, Oo. oo. Kasi ang pamasahe ng mga panahon na yun, 7. Oo. Tapos, dapat supposed to be, ang presyo laging isang upo. So, 7 Oo, pesos din pag 7, napuno mo yung 7 jeep. dati. Minsan nagbibigay 7, minsan 5 lang, minsan nga piso lang eh. Minsan wala. Ikaw ba, tol, masasabi mo, kailangan ba talaga natin ng barker para sa mga jeepney? Or hindi ba... Diretso may mga taong hindi alam kung saan sila sasakay. Yung barker ang nagbibigay ng linaw dun. Oh. Yung pagtatanungin mo, boss, saan po yung Oo, yung kasi mga lagi ganun? naman ganun sa pilahan, laging may nagtatanong kung saan ang sakayan papunta sa kung saan man. Pero sa tingin mo, hindi ba lugi yung mga jeepney drivers na nagbibigay ng 5-5 imbes na pwede nilang pandagdag sa kita nila yun? Hindi. Kasi magkakakompetensya yung mga jeep na yan eh. So, may isa rito, namumuno, di ba? Tapos may dadaan ngayon na isang jeep. Jeep. Oh. Pag wala kang barker dito sa namumuno, ang mangyayari, sasakayan doon sa dumaan lang.
Tangina brad, kung hindi totoo barker ako ng jeep, hindi mo malalaman yung angulo na yan. Totoo. Hindi mo malalaman yung angulo na yan. Oo, Tangina. Maiisip mo talaga, tangina parang waste of money lang yun, yung pagbabayad sa barker ng jeep. Pero pag alam mo yun, pag kabisado mo streets, brother, diretsahan pag kabisado mo streets, alam mo kung saan ka lulugar. Including barker, alam mo asset yung barker, hindi liability. Kaya pala yung iba parang chill lang, sige, mag-barker ka dyan. No? Magtawag ka ng pasero. Ikaw ba, Tol, sabi mo na kailangan ba ang jeepney phase out? O dapat lang pananatilihin natin nandiyan yung mga jeepney? Hindi, kailangan ng public transport, brother. Stupidity naman yun, walang public transport. Diba? Kailangan public transport. Kay bus pa yan, tricycle yan, kahit na ano. Kailangan niya sa streets. Or palitan siya ng mga e-jeep. Yung kultura kasi ng jeep eh. Either way works. Siyempre, matatamaan siyempre yung mga operator, understood na yun. Pero either way works. Kung ano man yung sinasabi ng gobyerno, madalas na pagkakataon yan talaga yung kailangan. Maliban na lang kapag ka may konting trouble na hinihingan ka ng ORCR tapos hindi naman pala Yun kailangan. lang. Hindi mga padulas-padulas. Ade, nakita nyo. Panalo ang taong bayan. Panalo ang taong bayan. Ikaw ba, Tol, sabi mo makabayan ka? Oo. Makabayan ako, makatao rin ako at the same time. Kasi I'm a big believer of humanity. Hindi ko maintindihan yung konsepto ng mga masyadong mapagmahal sa hayop na mas gusto na lang nila yung hayop kaysa sa tao. Diba? Ang problema kasi talaga sa lipunan in general, mula nung, since time immemorial, hindi lang talaga natin masyadong gusto ang isa't isa eh. Pero pwede mo naman turuan ng tao kung paano maging tao eh. Diba? Ako, I'm a big believer of humanity. Pagkutang ina, all throughout time, brother, sa sobrang daming na-extinct na mga hayop, tao pa din tayo hanggang ngayon. Oo naman. Oo. Na pwede naman, hindi mo alam kung gaano kalaking damage ang pwede natin gawin sa isa't isa, na pwedeng isang araw ang pangit ng gising ni Donald Trump, pasabugin niya ngayon ng nuclear yung Amerika. Diba? Tapos yung China. Tapos syempre, China magre-retaliate naman. Tapos sama yung tropa niya, Russia, di ba? Para silang papalipad ng mga nuclear weapon nila. Tapos sabog tayo as a humanity. Sobrang laki ng damage na magagawa natin sa isa't isa. Pero hindi natin ginagawa because of humanity. Di ba? So I'm still a big believer of humanity. Mahal na mahal ko talaga ang mga tao. Mahal na mahal ko itong bansa na to. Ang sarap-sarap ng buhay ko dito sa bansa na to. Ang pinakagusto ko dito sa bansa na to, yung kanin. Sarap. Ina, Brad, sobrang swerte ko na buhay ako rito. Okay lang sa akin kahit walang ulam, asin-asin lang. Ayos lang, basta may kanin. Paborito ko talagang kanin na yan. Buti nga, food staple natin sa Pilipinas yung kanin eh. Sarap. Sarap ng buhay. Sasabi mo ba, Tol, yung humanity ay nakuha mo rin dun sa part nung naging homeless ka? Hindi, embedded naman sa mga tao yan eh. Pero iba wala eh. Puta, bobo lang talaga yun. Ano ba naman masasabi mo sa mga ganong klase ng tao na hindi sila nag-iisip long term, short term sila mag-isip? Nakakalimutan eh. Short term kasi nga mag-isip. Diba? There's short term, there's long term. Ang long term, maging mabuting tao ka, tingnan mo, ang layo na mararating mo. Pero pag short term ka, konting pera lang, nag-iinasok ka dyan. Alam mo yun, okay lang sa'yo, burning bridges kang ulul ka. Diba? Ang daming ganyan lalo sa social media. Puta, pag nakilala mo lang yung ilang mga influencer, puta, short term ang isip eh. Diba? Popromote ka ng sugal, parang tinulak mo sa bangin yung audience mo. Di ang audience mo ngayon, lagi na lang walang pera. Whereas, kung naging matinong tao ka sana, tapos tinuruan mo sila kung paano gumawa ng pera, pag may binenta ka ngayon, tangina, sustainable ngayon yung audience mo. Sustainable, bibili at bibili yan sa'yo paulit-ulit nung kung ano man yung binibenta mo kasi tinuruan mo sila gumawa ng pera. Pero nag-promote ka ng sugal, konting pera yung napunta sa'yo, bukas wala ng pera audience mo, tapos tinatakwil ka pa. Tangina, di ba? Hindi nag-iisip eh. Hindi nag-iisip eh. Ever ba may nag-offer sa'yo? Para, malaki offer sa akin eh. Malaki, brother. Malaki, milyon ang usapan dyan. For sure. Milyon ang usapan dyan. May offer nga na maging parang partner pa eh. Ay, ganun malaki, brother. Malaki. Milyon ang usapan dyan. For sure, man. Sugal yan. Hindi lang milyon. Milyon. Kada buwan. Meron nga kada araw eh. Pero na-addict ka rin ba sa sugal? May ganun kang... Wala, brother. Wala naman. Wala akong ganun na addict sa sugal. Wala. Ang addiction ko, Yossi. Alam ng mga Cobra na green. Eh. Hindi naman ako addict sa Cobra eh. Di ka addict sa Cobra? Tumitira lang ako ng Cobra pag may ganitong interview. Gets pampalakas, pampaboost. Okay, Tol. Gusto ko naman malaman ngayon, nung time na naging homeless ka, paano mo na-build up ulit yung sarili mo? Paano ka bumangon? Kwento mo naman sa amin. Meron kasi akong nun eh. Meron akong nasa loob ko noon na sobrang tinding puot, sobrang tinding galit. Kasi pinalayas ako eh, di ba? Yung, alam mo yun, katula ako sa kalsada, brad eh. From magandang bahay na alaga, no? Tutulog ako sa tabi ng kalsada eh. Oo. Diba?
Na hindi naman dapat mangyari yun eh. Tama. Diba? Kung boy lang sana si Uncle. Pero tsamba, namatay yung matanda, biglaan eh. Pinalayas ako eh. So, wala naman akong magagawa. Okay, sige. Pero sabi ko, ako babawi ako rito. Paano ka bumawi? Anong una mong... Ilayas ko sarili ko. Swerte, tama, bawi ko. Kasi iba, Sakta gustong pacing. saktan yung kung sino man tumatado sa kanila eh. In my case, hindi ako interesado sa ganun eh. Hindi talaga interesado sa ganun eh. Ang interest ko, ayusin yung sarili ko hanggang dumating yung punto na sapat na yung sarili ko para hindi ko na sila kailangan. So, nangyari nun, aral ako sa TESDA, ganun. Hindi naman dahil gusto ko. Hindi dahil, alam mo yun, hindi kasi talaga masaya mag-barker at saka mga-construction. naman. Brad, ang init ng araw, nasusunog ako, nararamdaman ko yung init ng araw, yung halo mo ng simento, ang sakit ng katawan mo, Buhat yung ka pawis araw-araw. mo, diba? Yung baho mo na hindi natatanggal. Yeah, yung mga panahon na yun, Mahirap mag-construction. Ako tol, na-try ko na mag-construction pero sa Japan. so malamig. So malamig tol. I swear burat tol. ang puta. Tol, legit yun. Social yun. Ang mahal ng bayad sa'yo rin eh. Mga 4 days ata yun. Nag-Japan bayad sa'yo? kami. Parang 5K per Ay, day. sorry. Interview mo pala to. Ako pala dapat. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang yun. Mga 5K per day ata yun tol. Okay na ngayon ako 5K per day. Ako 250. Sarap pala dito mag-construction. Hindi kaya Bayad sa mag-artista. akin. Dahil alam mo yung mag-Jollibee ka lang, ilibre mo lang yung jowa mo, halos kalahati na ng sweldo mo yun. Yun na yun eh. Okay, nung nag-test na ka tol, anong kinuha mo? Dami, brother. Dami. Nag-ano ako nun eh. SMAO, GMAO. Nag-massage, Swedish Shiatsu, computer technician. Ang dami, brother. Hindi naman yan dahil gusto kong mag-aaral eh. Kundi dahil may allowance eh. May allowance sa Oo, brother, may allowance. Magkano pwede ba 60 lang yun, 60. Dati yun, matagal na yun, 2008, 2009. Ngayon ba may ganun pa ba? Alam ko meron eh, parang 100 na yata per day. Ganda na na. May allowance, brother. Mas okay na kasi yun eh. Sabi ko ako, mag-apply akong test na nun. Sabi ko, 3 oras lang daw yun. So pwede ba isa sa umaga, isa sa hapon? Pwede daw. 60 pesos allowance. Pwede man dalawa allowance? Dalawa talaga allowance yun, sir? Oh, sabi ko, 120. Sige, pwede na to. Okay na to, 120. Kaysa 250, tas naghahalo ako ng semento. Hindi, dito naka-aircon ako. Aaral Natututo ka pa. ako, tas nakikibiru-biru lang ako sa mga katabi kong bakla. Ang gandang pattern nun ha. Gandang pattern nun. Oo, kasi nag-ano rin ako eh. Yung, alam mo yung, di ba, may massage ka, di ba? So may mga bakla rin doon nung nag-ano. Tapos yung parang puts pa, hairs pa. Okay, so after the test paano mo ulit na build up na yung sarili mo? Na nagkatrabaho ka na ba? Ano yung next? Nag-iipon ako nun eh. Tapos, alam mo yun, nakarami din ako ng ipon nun kasi halos di talaga ako gumagastos, brother. Doon mo lang, yung source of income mo is doon lang sa TESDA? Or Hindi, meron ka pa ano iba? yun, halo-halo na yun na, di ba, minsan lang kasi yung construction, di naman laging ganyan eh. Oo. So, minsan may construction, 250 bayad sa araw. Tapos, minsan, pag kaya pa ng katawan ko, bago pumasok sa construction, nagbabarker muna ako sa umaga. Tapos, Bowling. bihis, tapos construction, tapos barker uli sa hapon pagdating na alas 5 pasado. Dinudugas na lang yan. Alam yan ng mga construction worker. Minsan, alas 4 pa lang, hindi na sila nagtatrabaho ng maayos eh. Upo-upo na lang yan. Tapos, pagka makikita ni Foreman, Dadalaw si Foreman. Tsaka, gagano-ganon. Dudut-dut-dut ng kung ano. Oo, sa mga construction dito, taka na, alam nyo yan. Dinudugas na yan. Pag nakapag-merienda na ng alas 3 ng hapon, dudugasin na lang yan mula alas 3 sa alas 5. Oo. Ako, ang dugas ko nung kalahating oras lang eh. Kalahati oras na. Para syempre matuwa si Foreman, kunin ako uli. Baka So, tao yung pa mga rin. 4:30, gano'n, yan, medyo hayahay na ng bahagyayang, gano'n. Tapos, linis-linis na ng konti ng katawan, gano'n. Bago mag alas 5, labas na ako. Paano ka umuwi nun? Nagbabike ka rin ba? Kasi di ba... Lakad ako, brother. Wala akong Lakad bike. yan. Nanakawin lang yun. Nasa For kalsada sure, ko. man. Oh, buta, may natutulog nga ako sa tabing kalsada, binubuksan yung bag ko eh. Mga kapwa ako mahirap din. Tapos, after nun, nung nag-construction na, kailan mo naramdaman na gumagaan na yung buhay? Or kailan ka nagrenta na ng bahay para sa sarili mo? Bigay yung comfort for yourself. Ano ba yun? Somewhere along those lines. Kasi nag-squatters area ako eh. So, in and out ng bahay na kung sino-sino, ganun. Hindi naman yan ang dahilan kasi walang-wala ako eh. Hindi ganun eh. Alam ko naman na may muro talagang pinapaupahan sa squatters area. Yes. Ayoko lang talaga kasi nakakapanghinayang. Tapos, may tropa, in-endorso ako sa loob ng squatters area, 500. Uy, mura yun ah. Tangina, brother, 500. Libre na ilaw kasi jumper. Omsim naman. Libre na tubig kasi poso. Mauna pa lumabas yung tae mo bago yung tubig. Yun ang underground. Oo, Brad, Yun ang legit. underground. Legit talaga. Alam yan ng asa Squammy. Kabisado na Squammy Gaming. Dati, 500 pa eh. Ngayon, puta, pinakamura na yung parang 2.5 yata, 3K eh. Dati may 500 pa, kahit paano, 2008, 2009, may 500 pa. Pero Tapos maliit na lugar lang talaga yun. Saktong magkatabi lang talaga 2 tao.
Yun. Tapos ganun. magkatabi lang, makakahiga 2 tao, isang maliit na kwarto lang yun, tapos isang saksakan dito, tapos isang ilaw dito. Yun lang ang meron nun. Pero panigurado yung pakiramdam mo nun, fuck, parang alam mo yun, ito na yung palace mo. Diba? After mo sa mga labas lang eh. Oo. Yun nga yung mga panahon na yun. Tangina, hindi ko makakalimutan yung mga panahon na yun. Hayop. Yun lang yung hinihigaan mo. Oo. Tapos, paano ka nakaalis naman dun, nung time na yun? Anong gusto mo? Yung legal o yung illegal? Pwede both, pre. Loko lang. Yung pinakahuling na training ko nun sa TESDA, call center. Okay. Tapos train ng call center. Tapos natuto ko mag-English, natuto kong confidence. Marunong naman talaga ako mag-English kasi high school diba? Elementary, high school, may English subject eh. So English and literature, okay naman yung grades ko sa English and literature. Okay naman. Pero syempre diba, it's not enough to make a living out of communication alone. Nung mga panahon na yan, lalo na high school, college, diba? So sa TESDA, doon ko natutunan sa call center training kung paano gumagana yung sistema ng communication as a primary source of income. Alright. Tapos nakalusot ako. Nag-apply pa ako nun sa isang TV network. Nakalusot, host ako ng isang programa. Totoo? Nag-host ka rin pala? Nag-host ako ng isang programa nun. Ano yun, dati pa ba nakikita mo na yung sarili mo mag-host ka o wala lang, sobrang random lang dumating? Random lang yun. Hindi, may mga kasama kasi ako noong college. Okay. Na nag-apply sila doon, lumusot yung isa. Okay. Pero syempre, dahil mababa self-esteem ko ng mga panahon na yun, dahil tangina sino ba naman ako, alam mo yun. So, merong mga tropa ko nung college na kinonikan ko, nung mga panahon na kahit pa paano medyo nakakaupa-upa na ako noon. Tapos, yun, binalitaan ako na meron daw interview. Tapos, nasa call center training na ako noon. Hindi ko natapos yung call center training kasi nung mga panahon na, meron ding parang graduation, mini graduation doon eh. Parang may meron din yun. So, technically, katapusan na yun yung actual course. So, parang a few days prior, dumating nga yung opportunity na yun. Tapos, in-interview ako para sa isang programa. Tapos, hindi dun sa programa na yun natanggap ako. Gumawa ng bagong programa. Tapos, as in, fresh na programa talaga. Dun ako naging host. Ano naman yung mga pinag-usapan niyo dyan sa show na yan? Ang pangalan ng programa na yun, Wonders of Creation eh. Yung iba-ibang mga bagay na tungkol sa buhay na, ito ang mga langgam, mga langgam, walang nagpupuno sa kanya, bla bla. Punta kami na UP, gano'n, shoot doon. Punta kami ng ganito, punta kami ganyan, punta kami circle. Titingin-tingin lang ng mga bagay-bagay, tapos explain mo lang yun, gano'n. Ilang months or years tumakbo tong show mo? Sandali lang yun eh, kasi nagre-program sila eh. So, dalawa kami nun, si Boy Wonder at saka ako. Si Boy Wonder nalipat sa Good Morning Kuya, yung umagang palabas. Okay. Kasi matalino talaga kasi siya eh. Tapos ako yung parang dating tinuturo-turuan na bobong bata na parang kuya-kuyahin na gano'n. Ako naman, nawala na ako. Kasi hindi na ako tinawagan ulit eh, wala nang balita. Basta nagre-program yun. Nagbago sila ng format, nagre-format sila. Tapos naging voice-over na lang nung CEO. Ganun yung nangyari. So, voice-over na ng CEO, tapos generally, alam mo yung communication na lang na tungkol sa mga stars, ganun, galaxy and everything else. So, hindi rin naman pumutok yung programa. Napalabas yun sa top channel, tsaka sa UNTV. Pagkatapos nun, yun na ngayon yung nag-a-apply na ako sa call center. Inabot din ng 3 buwan. So mula nun, kumuha muna ako sa, eto tip ko sa inyo, kung gusto niyo lumusot sa call center, ang tip ko sa inyo, meron dyan sa internet, nasa YouTube at saka Google, may mga questions dyan. So yung mga questions na yun, kabisaduhin mo yung mga questions, tapos mag-imbento ka ng sagot. Dapat grammatically correct. Right. Grammatically correct. So ngayon, ang ginawa ko nun, kumuha ko ng 100 tanong sa internet, tapos 100 sagot sa internet na yung mga iba ron, inimbento ko na lang, iba, tinwist ko na lang. Kasi may mga sagot naman kasi dun eh. Tapos pinaprint ko yun. Tapos kinabisado ko yun sa loob ng 3 buwan. Yun ang ginagawa mo? Magkakabisado. So, ang routine ko noon, magbabarker ako ng jeep o magko-construction, depende kung anong meron ng trabaho. Tapos, kakabisaduhin ko yung mga, lahat yun, kinakabisado ko lang. Araw-araw, binabasa ko, araw-araw sinasaulo ko. Araw-araw, iniikot-ikot ko yung sarili ko dun sa mga questions at saka sa mga answers na ginawa ko. Yung mga questions galing sa internet, yung mga sagot, ikot-ikot na lang, jumble-jumble na lang, para lumapat sa akin personal. Tapos, kauna-unahang beses na nag-apply ako noon sa call center interview, lumusot agad. Pasok agad. Pasok. Kasi, chumamba. Ano yung chamba? Lahat ng mga tinanong sa akin, walang kahit na isang hindi ko naaral. Lahat ng mga inaral ko, yun eksakto. Yun eksakto. Chumamba lang talaga. Merong isang lumabas ng kapiraso. Yung isang lumabas ng kapiraso. Wala pang chat GPT nito, no, mga time na to. Talagang research ka talaga. Research talaga, brother. Okay, kamusta naman yung BPO life mo nun? Suabe BPO.
Grabe, napakatatalino ng mga tao dyan. Sobrang dynamic ng industry, bro. Sobrang tatalino ng mga tao. Doon ka makakasalamuhan ng mga UP, UST, yung mga prestigious na mga eskwela, Adamson, diba? Diyan ka makakachamba ng mga ganyang mga taong, alam mo, intelihente. Meron pa nga akong nachambahan na, anak ng oligarchy. Oh, ang Ba't sa tino apelido pumasok pa siya dun? Hernandez. Hindi, tinuturuan kasi siya kung paano maging empleyado. Oh. Brad, rekta, may mga bodyguard siya nakaabang dun sa baba. Tapos naka-pickup truck. Tapos, alam mo yung iba ng, kasi paborito niya pickup truck, iba ng iba pickup truck every week. Anak ng oligarchy, mayaman talaga yung pamilya nila. Tapos nung nag-team building kami, puta, may-ari sila ng mansion sa Tagaytay. Ina doon kami nag-team building. Sobrang Brad. diverse ga. Sobra. Grabe ang BPO na yan. Grabe ang BPO na yan. Puta, nag-enjoy talaga ako ng gusto dyan, brother. Parang nasa ibang bansa. Dami mo naging connect din doon. Dami, sobra. Palit-palit ang jowa, palit-palit ang asawa. Brad. Ay, putang ina, diverse talaga. Grabe. Mamamangha ka kung paano gumagana ang kultura sa BPO. Ang lupit, grabe. Ano yung na-enjoy mong part doon? Yung mayat-maya, iba ng iba yung makakausap mo, tapos ibang lahi lagi. So, syempre, tanggap ka ng tawag, di ba? Tapos, doon na rin ako natuto management, di ba? So, matututo kung paano makisama sa mga nasa ibabaw, matututo kung paano makisama sa mga nasa ilalim. Tapos, alam mo yun, it's all around the place. Mag-e-enjoy ka talaga ng husto sa konsepto ng politika. Well, ako nag-enjoy ako sa konsepto ng politika. Nag-enjoy ako sa politika dun sa loob ng industriya na yun. Naunawaan mo yung positioning ng politika doon. Tapos yung mga naging boss ko na rin, yun yung mga nagturo sa akin ng mga bagay na parang puro mga high-end na mga bagay ng mga intellectuals. Mga libro na dapat basahin, mga strategies kung paano ganito, paano ganyan, paano ganon. So nagtugma ngayon yung mga sinasabi ni Uncle nung buhay pa siya at saka yung sinasabi ng mga nasa ibabaw ng mga boss ko. Gets. Nagtugma. Siya. Natotoo pala siya. Na-existing siya. Legit. Dapat talaga, alam mo kung paano mo ipuposisyon ang sarili mo. Tapos alam mo rin dapat kung paano gumamit ng mga tao sa tamang paraan. Hindi Kasi naman lahat ibig ng mga sabihin tao ito- may kanya-kanyang skill set. Oo. Kailangan alam mo kung paano ipuposisyon ng mga tao kahit hindi mo sila mga empleyado. Tama. Oo. Kailangan din, alam mo rin kung paano mag-please ng boss mo, tapos alam mo kung paano i-position ang sarili mo sa harap ng boss mo, pero dapat alam mo rin kung paano i-position ang boss mo. Grabe yung learning sa BPO. Grabe, Oo. sobra. Matalino talaga. Dahil ba dyan na nakuha mo yung first million mo? Dahil ba sa BPO, masasabi mo? Halo-halo na, brother. Ang dami mo na experiences eh. Oo, brother, halo-halo na. Halo-halo na. Hindi naman ako galing lang ng BPO. Maraming Oo. iba-ibang industry, diba? Tapos, alam mo yun, halo-halo na. Hindi naman kasi ang importante dyan, brother, yung first million eh. Hindi ko nga alam maintindihan kung saan ang galing yan. Bago lang yan. Totoo. Bago lang yung konsepto na first million. Bago lang yan. Dati pinag-uusapan lang, mayaman o hindi. Yes. Pero walang numbers involved. Walang parang 1 million to, 2 million. Walang ganun dati. Noong mga panahon ko, wala eh. Meron Sa nun, konsepto mo lang eh, no? Bilang tao. bago lang yan yung konsepto na para bang gino-glorify yung konsepto ng first million pesos na para bang mile marker mo yan, achievement mo yan. Bago na Totoo lang yan, men. Totoo Bago lang yan. yan. Sila Nung panahon nag-release eh. nung panahon bata ako, wala yan. Wala yan. Hindi namin pinag-uusapan yan ng mga panahon bata pa ako. Ikaw ba, nung una mong na-receive yung first million mo, may something tingling ba sa'yo? Or wala? Parang, it's just a million. Wala. Walang ganun sa amin dati. Wala. Bago na lang yan. As in literal. Putang na parang bago mag-pandemya, dyan lang nagsimula yan eh. Oo eh. Yung masala na yung pumutok na yung mga social media Influencers, Oo, dyan eh. nagsimula yan eh. flexing, no? Oo, yung flexing ng kaliwat kanan eh. Noong mga panahon na yun, ang importante, kung gaano ka-cool yung paggawa mo ng pera. Hindi kung gaano karaming pera mo. Hindi. Kung yung paraan kung paano ka gumagawa ng pera, yun ang tangina exciting. Kwento mo sa akin yung trabaho mo. Oo. Yan ang exciting Yung everyday dati. lifestyle mo sa Yung alam trabaho mo, mo. pinagkikwentuhan namin dati, no, meron isang tropa, no, gumagawa daw siya ng zipline bago siya napasok sa BPO. Tong, gumagawa ka zipline? Oo, tapos paano? That's cool. Sa ka huling, ano yung huling project mo? Dito sa blah blah. Tangin na, naglagay ka yung zipline doon. Tapos paano mangyari? Kakabit mo yung tao, tapos gano'n, blah blah. Tapos blah blah, etc. Yung linya, gano'n. Tangin na, ang galing ng Yun yung trabaho mo, exciting. gumagawa kang zipline. Ang galing. Pero walang pinag-uusapan kung gaano karaki yung kontrata, Mismo, magkano kinita. magkano yung kinikita. Walang ganun dati. Wala, bago na lang yan. Bago na lang. Hindi ko nga maintindihan kung saan ang galing yan. Sa bagay, nakita ko naman yung transitioning ng panahon. So there was a time in the past, 90s pabalik. Ang importante, tama ka. Hindi na importante kung masaya ka o hindi na rin importante kung marami kang pera o wala. Basta importante, tama ka. Dignidad, importante dati. Importante yung prinsipyo, dignidad. Hindi na ngayon. Hindi na. Bibilang na lang. Paglipas ng panahon, early 2000, dyan ang galing ngayon yung YOLO. Yan. You Sumigat live only yung word once. na yan. Oo. YOLO. So, ang konsepto ng YOLO, ubusin natin lahat ngayon, bala na bukas. Ganun ang yan. konsepto ng YOLO. So, ang sistema, hindi na importante kung tama ka o mali, hindi na rin importante kung may pera ka o wala, basta sobrang saya mo.
Sa tingin mo ba yung happiness dapat ba yun everyday? Hindi, obviously hindi. Di ba? Hindi magandang indicator ng happiness para sa bagay na, alam mo yun, purposeful. Kasi yung diretso yung purpose, hindi talaga masaya. Hindi masaya purpose. Hindi ang dahilan bakit tayo nandito. Ay, yan ang isa sa mga misconception ng mundo eh. Nandito daw tayo para sumaya. Putang ina, nandito tayo para sumaya, pinanganak ka, umiiyak ka. Ano yan? Sana pinanganak ka, tumatawa ka, sana ganun. Oo, Di ba? Unang paglabas mo pala sa mundo, umiiyak ka na. Kaya that's some jackass shit that you got there. Tapos, alam mo yun, pagdating mo ng elementary, tangina, binubuli ka, binabatok-batukan ka. Yung putang na, magiging masaya ka ba dyan? Pagpasok mo ngayon ng high school, puta, hindi mo alam kung paano ka makakabilong sa mga kapwa mo estudyante. Paglabas mo sa tunay na mundo, hindi mo alam paano ka gagawa ng pera. Paano purpose ng buhay maging masaya? Tangina, hindi nagme-make sense yan. Tama. Hindi talaga nagme-make sense sa akin yung konsepto ng purpose ng buhay maging masaya. Hindi. Happiness is just an emotion and there are cocktails of emotions inside of you being a human being. I think lahat tayo i-experience mo yung cocktails ng iba't ibang klase ng emosyon tapos enjoyin mo lahat ng iba't ibang klase ng emosyon na malungkot, masaya, greedy, blah blah, etc. Tapos, ito yan. So, 90s. Okay. Tuloy kasi sabi ko. So, 90s, importante, tama ka. Okay. Pagdating ng early 2000, importante, masaya ka. And then, Andrew Tate happened. Hindi na importante kung masaya ka o hindi na rin importante kung tama ka o mali, ang importante, sobrang daming pera. Andun na doon na yan yung greed ng mga tao. Biglang kailangan sobrang daming pera na. May flexing na. Dati kasi ang mga greedy lang sa mga ganyan sobrang daming pera, yung mga politiko lang. Pero mga ordinaryong taong bayan, okay lang sa kanilang kumakain ng 3 beses ang araw. Basta may dignidad sila sa sarili nila na pagka binanggit yung pangalan nila, importanteng tao sila sa lipunan kasi tapat na tao sila. Yun eh. Yung tapat. Yun talaga yung early 90s di ba? Tapos early 80s. Yan yung dating narrative ng mundo. Tapos nabago paglipas ng panahon. Tapos ngayon, unti-unti, bumabalik na uli yung dati. Pagkatapos ng Andrew Tate, ito nakikita ko may shifting na eh. May bagong paradigm na ngayon eh. Na hindi na importante kung gaano karami pera mo. Kasi yung mga taong maraming pera sa panahon ngayon, naya-associate na sa mga nepo babies at saka sa mga corrupt na politiko. Sawang-sawa na bumabaho na ngayon yung konsepto na maraming pera. Bumabaho na uli. So ngayon, pabalik na naman tayo dun sa unang konsepto, way back 90s, na hindi na importante kung mayaman ka o mahirap ka, hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, tama ginagawa mo. Pabalik na ulit tayo dun. Ang ganda nun. Pero alam mo, Tol, ito lang yung na-realize ko eh. Si Chichester, guys, iba yung ginawa niyang treatment. Hindi siya nag-flex. Binalik niya yung sarili niya from zero. 'Di ba? Kamusta yung journey mo dun sa ano ba yan? Yung pagbabasura. Pagbabasura from grabe. iponing, na nag-iipon ka. Gusto kong batiin mga taga-Roma. Hello. Salamat sa pagtanggap sa akin dyan. Tangina, weirdo nun, sobra. Alam mo yung parang pakaramdam ko, yun talaga mararamdaman mo, heroes welcome dun. Dumadaan ako sa kalsada, araw-araw, sumisigaw sila, vlogger! Tang-inang yan. Salamat, Aroma, Roten, hello sa inyo dyan. Kamusta kayo? Mahal ko kayo Ba't mo naisip gawin yung proseso na yun, Ben? Matagal ko na kasi talagang iniisip yun eh. Matagal ko nang gustong ilabas yun sa social media kung paano pa talaga gumawa ng pera. Kasi ang problema kasi sa social media nitong mga nakaraan, bago ko ginawa yung yung challenge na yun, yung project na yun, ang daming manluloko sa social media. Totoo. Taka na benta-benta course. Kalawat kanan. Panluloko ng kapwa talaga. Flexing, ganun. Tapos, taka na bukas makalawa, may binibenta na sa'yo. Kung ano man, package, ganun. Tapos, course. Kung ano pinagagawa ng mga tao para lang kumita ng pera. Tapos, nirerentahan lang ng mga kotse, ganun. Sports car, yate, mansion. Para bang yan ang lifestyle nila araw-araw, ganun pinalalabas nila. Ako hindi. Iba mo tinig eh. Ako diretso, gusto ko lang pakita kung paano gumawa ng pera. So, ginawa ko ngayon, nababalat akong tareta. Tapos, naghahanap ako ng panahon nun kung kailan ko ilalabas yan. And then, Taragis happened. Okay. Ang tragis naman ay? Yung nagpatato sa ulo. Diba? Okay. Yung brand na Taragis ng mga panahon na yun. Sumikat yun. Tapos ang ginawa ko, sinakyan ko ngayon yun. Wala naman akong personal na galit doon sa tao eh. Pero ang nakakatakot kasi ng mga panahon na yun, yung sa Taragis, baka kasi kopyahin ng ibang mga tao na kailangan pala gumawa tayo ng katarantaduhan para makuha natin ang atensyon ng publiko tapos iimbudo natin ngayon yan, papasok dito sa negosyo na to. So ginawa ko, binombahan ko ngayon yun. Sinakyan ko yung kasigatan nun. Pero yung nung nakilala ko si Carl Kiyon, doon ko na lang nakilala yun eventually paglipas ng panahon eh. Alam mo kasi akong personal na sama ng loob sa kanya eh. Wala siyang ginawang kahit ano sa akin. Ang akin lang, yung social media awareness. Awareness para makapagturo lang sa mga tao. Carl Kiyon, okay naman. Mabait na tao siya. Tapos alam mo yung aminado din siya na may pagkakamali din talaga doon sa nangyari. Yun yung maganda. Aminado siya. Yun yung mabait na totoong tao, lalaki. Carl Kiyon. Sobra. Hands down. Ayun, tapos, Tondo,
nakagawa ng pera, Okay. tapos nagbabalot ng tareta, tapos iniipon ko lang yung pera, tapos, alam mo yun, mga tao, akala nila fake yun. Oo. Tangina, may nangangatok sa akin alas 2 ng madaling araw, vlogger, may bisita ka, vlogger. Oo. Putang ina, alas 2 ng madaling araw, pungas-pungas pa ako. I mean, hindi ko alam kung lalabas ba ako o hindi, kasi unusual at alas 2 ng madaling araw, may bibisita sa'yo. Tapos may nakatutok na camera sa mukha ko. Bakit daw? Bakit daw siya? Kasi akala nila peke eh. gusto talaga Kasi may ng kondo kasi malaman. malapit dun. May kondo malapit dun. Akala nila dun ako nakatira sa kondo. Tapos pumupunta lang ako dun sa umaga. Tapos magla-live. Tapos pagkatapos nun, babalik na uli sa kondo. Oo. Akala nila peke. Ay, pumunta na madaling araw dun. Andun ako, tutulog ako kasama ko yung mga daga. Nag-enjoy ako nun sa Tondo. Sobra. Ano pa yung mga susunod na pinagkakitaan mo nun? Doon sa project mo? Dun sa Tondo, pagkatapos nun, nagpaluto. Kasi meron akong tinutuloy na bahay dun kay Ashley. Hello, Ashley. Ay, Ashley. Nanay ni Ashley. So, ang ginawa ko nun, nagpaluto ako dun sa nanay ni Ashley. Kasi dati pa naman nila ginagawa yun eh. Kung ano man, diretso kung ano man yung ginagawa ninyo, nakakayaman yan. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Kahit pamamasura, ganun. Kasi maraming yumaman sa pagmamasura eh. Totoo, man. Oo. Ang daming, lahat, kahit ano pa yung ginagawa mo, may yumaman na dyan. Ang gagawin mo lang, tatalinuhan mo na lang. Galingan mo na lang. Trabahuin mo, Ganapan pag-ipunan mo, diba? You just have to, alam mo yun, you have to deploy all the necessary skills na kailangan mo para umalagwa. Ang problema, hindi lang talaga alam ng mga tao kung paano. So, hindi ngayon, ang nangyari ngayon, itong sila Ashley, yung nanay ni Ashley, dati nang may tindahan sila. Tapos dati na rin na nagtitinda sila ng agahan. So kung ano man yung dati na nilang ginagawa, binuhay ko lang uli. Tumigil sila eh. Bakit daw sila tumigil? Whatever. Utang sa Bombay. Okay. So ngayon binayaran mo ba yan? Or parang, ako na mag-invest Hindi. Ang ginawa ko nun, pinapagluto ko yung nanay ni Ashley, ako namuhunan. Oo. So ako naglabas ng pera. Tama. Tapos, ang ginawa namin nun, nagluto kami agahan, tapos babalot, sila na rin gumagawa ng pagbabalot. Tapos, ako, si Ashley, at saka yung iba pang mga kapitbahay namin doon, tangina, nililibot namin yung Tondo, nangangato kami ng mga bahay. Agahan kayo dyan, agahan! Hindi naman ako kilala ng mga tao ron eh. Sa palengke, nagtitinda kami ng agahan. Sa mga bahay-bahay doon, nagtitinda kami. Sa squatters area, nagtitinda kami. Yun, nag-enjoy kami ng gusto doon hanggang sa nakaipon. Sa loob ng isang buwan lang, less than 30 yung naipon namin. Labas na lahat ng expenses. Tapos lahat ng kapritsyo nila, pinatanggal ko sa kanila. Lahat ng kapritsyo, pinatanggal ko sa kanila. Yung parang kain-kain masarap sa kung saan-saan. Yung bibili pa ng pagkain, hindi magluto. Yung agahan natin, pag hindi naubos, tayo na rin ang kumain. Hindi na kailangan luluto pa ng panibago. Ganon. Lahat ng kapritsyo, pinatanggal ko sa sistema nila. Nung natanggal ngayon nila lahat ng kapritsyo, tapos gumagawa na kami ng pera, tuloy-tuloy na gumagawa ng pera, doon na ngayon nakaipon. Yun na nangyari nun. Ayan na. Pagkatapos nun, ano nang susunod na endeavor mo? Kasi panibago Pahinga muna ako. naman. Tangina, pagod ako nun. Mahaba nun, pre. Oo, Ang hirap brother. nun. Pagod ako nun. Nakita ko pa nga, nagla-live ka pa, binibilang mo pa talaga kung magkano yung kinita. Di ba? Tapos grabe yun, sunog na sunog ako ron, putang ina. Burnout yun, nakapagod. Pero, doon mo masasabi Hindi, na... literal, sunog balat ko ron. Literally. Kasi mag-araw-araw ka Ang dun. init talaga nun. Buta, pag ginano mo yun nandito, itong nandito, sunog to, di ba, maitim. Pag ginano mo rito, puti. Oo. Dito masasabi talaga na yung experience talaga. Diyan mo magagamit eh. Ito yung legit na wala ka talagang shinortcut. Kasi alam mo, dumiskarte, alam mo yung sistema. Pag shortcut ka nang hini ka lang, paano Makuha mo kita? lang talaga yung makuha mo lang yung right set of skills. Yun nga yung ginawa ko na. Ang ginawa ko noon, binoil down ko yun sa Project 1M into three pillars. Okay. Una, tatalinuhan mo ng husto. Kahit ano pa yung ginagawa mo, kaya mong yumaman dyan. Yes. Una, tatalinuhan mo ng husto. Pangalawa, tatrabahuhin mo ng husto. Pangatlo, pag-iipunan mo. Yun talaga yung 3 pillars ng Project 1M at maya apply mo yan, hindi lang sa kaperahan, pati sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Gusto mo ng maayos na anak, talinuhan mo ng gusto, trabahuhin mo magkaroon ka ng maayos na anak, tapos lahat ng mga natututunan mo along the way, iipunin mo. Magkakaroon ka ng maayos na anak. Gusto mo ng maayos na asawa? Ganun din. Gusto mo ng maayos na buhay? Ganun din. Gusto mo ng bahay na maayos? Ganun din. Gusto mo ng motor? Gusto mo ng kotse? Gusto mo ng lahat ng bagay na gusto mo. Yung 3 pillars applicable. Tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. Yun ang sikreto talaga para umalagwa ang buhay mo. Noted yan, men. Salamat sa pag-share yan. Sobrang ganda nun. Ngayon, tol, nakita ko rin sa isa sa live mo, yung sa proseso mo doon, nanakawan ka din. Totoo. 'Di ba? Ano nangyari? Bakit ka nanakawan? Paano nangyari 'yun? Anong naging reaction mo after mangyari 'yun? Ang nangyari, yung pera, itinatabi ko sa akin yun eh. Tapos naligo ako sandali. Pagbalik ko, wala na yung bag. Yun nga. Yun yung nangyari. Tapos, eto na nga, meron daw nakitang motor dito, tapos nagpapunta kami ng police, tapos barangay, tapos etc. Tapos may mga CCTV yung mga kapitbahay. Nakita na tumatakas nga yung tao.
Hindi ko na di-disclose kung ano nangyari kasi sabi ng abogado, wag na daw muna maglabas ng kahit na ano eh. Tama. Yun ang sabi eh. So parang after nun, hindi ka ba nag-doubt na, ay na, huwag ko na tapusin to? Hindi, expected ko naman na talaga na may mga ganun talaga. Okay, Expected expect mo ko na yun. rin talaga. Hindi ko lang alam kung sino titira sa akin. Kasi, diretso, isa sa mga requirements ko nun, kung di nakita ng mga tao, isa sa mga requirements ko nun, kung may bagansya ka, mas maigi, plus points yan. Kasi ang gusto ko mangyari, yung mga taong siraulo, magpakatino, kasi hindi naman ako galing eh. Siraulong tao rin ako eh. Alam naman ng mga audience ko yung samantao ako eh, di ba? Pilit ko lang magbagong buhay, baka may pag-asa pa sa kabilang buhay. Tsaka lahat naman tayo, di ba? Dumating dun sa point na yun. Oo, Diba? totoo naman. Kaya Lahat ka naman tayo natuto. kailangan magpakatino. Oo, kaya ka natuto kung ano yung dapat na susunod mong ganapan. Oo. Diba? Lahat talaga tayo kailangan nating maging mga matitinong tao. Lalo na yung mga influencers. Kaya nga alam mo na-appreciate ko yung mga katulad ni mga gago sa internet. Kailangan ng society yung mga katulad niya eh. Yung mga tipong pumupuna sa mga sira ng ulo ng mga influencers na nakakasama sa mga audience nila. Kasi yung mga influencers, ako nga, palagay ko dapat magkaroon ng lisensya influencer. Pag gusto mo maging influencer, dapat may lisensya. Dapat may lisensya. Bakit? Kasi putang ina, sira ng ulo ng mga tao eh. Puta, alam mo yung, ngayon, nag-games ka. Ang ganda. Ang audience mo, puro bata dahil puro games yan eh. May konti po, promote ka ng sugal. Ano ginawa mo? Yung audience mo, puro bata, tinulak mo sa bangin para magsugal. Ulo pong. Wala din. Diba? Yung boses mo hindi mo ginamit sa tama. Isipin mo yung konsepto na may mga influencer, hindi naman nakakabuti impluensya nila eh. Nakakasira ng buhay, nakakasama sa kapwa-tao. Ibang impluensya, no? Ibang Oo. impluensya. May mga iba pa na, alam mo, yung mga bata, bago lang dito sa social media, ang ginagawa, magpapakita, show off sila ng kaputang inahan nilang mga drive sports car, yabang-yabang, kaputang inahan. So ngayon, ituturo mo isang tao, dapat pala, pag dumami pera ko, dapat magyabang pala ako. Dapat pala arrogante ako. Dapat pala mata pobre ako. Tangin na, 'di ba? Tinuturo mo sa kabataan ngayon 'yan, tapos sa audience mo puro bata. Kinang-inang 'yan. Ang sarap sapakin sa mukha eh. Tangina eh. Alam mo kung hindi lang ako influencer, tangina ka rito. Wala naman tayo, sparring Oo, pupunta ako doon sa talk mo, tapos diyan mismo sa stage, sasapakin ko ang mukha mo. Diba? Tapos automatic viral agad ako nun. Diba? Auto-sikat ka nun, pre. Auto-sikat, tapos Himas Rehas din. Yun lang. Pero gusto ko lang din malaman, paano sa'yo pumasok yung idea na pati yung mga staff mo, kailangan magtanong at the end of the day ng kahit anong tanong tungkol sa trabaho? Ganda. Oo. Kasi yan ito eh. Madaling magbulalas ng kababuhan. Madaling magbulalas ng katalinuhan. Pero walang bagong madadagdag sa'yo pag bumubuka lang yung bunganga mo at alam mo yun, you're just giving statements after statements. Diba? Walang madadagdag sa'yo dyan eh. Pero pag lahat ng bagay, kino-convert mo sa paraang patanong, look at how intelligent you will be in 5 years. Pagka lahat ng mga gusto mong sasabihin mo siya hindi sa paraang declarative, kundi sasabihin mo siya sa paraang patanong, ko-convert mo ngayon yun. Kasi mas madaling maglabas ng kahit na anong nasa isip mo eh, kaysa magtanong. Ang hirap magtanong. Ang hirap magtanong. Minsan may mga pride and ego dyan na nakalagay eh. Understood. 'Di ba? Pero pag binaba mo yan, doon ka matututo. 'Di ba? Ano yung mga usual na tanong nila sa'yo? General, brother eh. Tapos mas magaganda ang mga tanungan ng mga empleyado ko. Hindi ko na nga nilalabas yung iba. Kasi alam mo yung kapag regular kasi, kumbaga yung audience ko sa social media, understood na yan yung mga tanong nila, puro basic talaga. Pero yung mga nag-accumulate na sa kanila, yung mga nasagot ko na dati, doon na ngayon nagsasanga-sanga yung iba pang mga bagong mga tanong. Isipin mo ngayon yung aking mga crew yung mga tanong nila dati puro basic. Tapos pag tumatagal ka na ngayon, diyan na ngayon lalabas yung mga bagong mga tanungan. Diyan na ngayon lalabas yung mga pangmalalalim na boss, sabi mo nung nakaraan ganito. Bakit ganon dito sa kabilaan? Sabi mo naman ganito. Hindi ba magkakontra yung sinasabi mo? Yun ang mga paborito kong tanong eh. Kasi may susi sa gitna dun eh. Tapos makakapagturo ko ng mga bagong karunungan, hindi na basic. Men, ang ganda. Suya na sa basic, brother. Suya na sa basic. Lumang tugtugin naman na yung asawa ko na babae, yung anak ko, ano ba gagawin ko, ayaw sumunod sa akin. Mga basic na mga tanungan na yan eh. Yung mga out of the usual na ang nilook forward ko. Kasi medyo matagal na rin ako sa internet na nagko-question and answer. Tagal na rin, brother. Ikaw ba, Tol, this year, since bago naman yung taon, panibagong taon, ano bang panibagong plano mo this year? May goals ka ba this year na gustong gawin? Pag retirado ka na, wala ka na masyadong pakialam sa mga goals na yun. Ang goal ko na lang ngayon, kabilang buhay, brother. Yun nga, na-mention mo nga kanina, before this interview, yun talaga yung na-mention mo. Yun kasi talaga yung pinaka-practical, brother. Lahat tayo mamatay. Pero hindi lang yun eh. Kasi iba, delusional dyan sa konsepto ng kamatayan na parang hindi nila iniisip yan pag malakas pa yung katawan nila, tapos maayos pa yung sistema nila. And then boom, putang ino, isang araw, yung nanay mo namatay. Tapos ngayon, bigla mo na ngayon sasabihin, lahat naman tayo dun papunta eh. Una-una lang yan. O isang araw, boom, tangina, nasa ospital ka. Sasabihin mo ngayon, ayoko pa mamatay.
Gawa tayong paraan para mabuhay. Tapos, ito malupit na putang inahan ng mga tao. Paglipas na 1 linggo, parang wala nangyari. Balik uli sila sa dating programming. Totoo. Nakakalimutan uli nila na mamamatay sila. Sa akin, I'm using that concept as a form of marketing stunt Okay. which involves practicality. Kasi ang ginagawa ko ngayon social media, lalabas ako social media, tatanong mga tao, blah blah, etc. Tapos lahat ngayon ng mga bagay na katinuan, ilalabas ko sa social media. Pati kabobohan ko, lalabas ko na rin. Pati katangahan ko rin, lalabas ko na rin. Lahat ng bagay lalabas ko na. Yung mga makakatulong sa kapwa-tao, kailangan nila makita lahat yan. Tapos ngayon, they will be drawn closer to me. Tapos, paglipas ng panahon, magkikita-kita kami sa kabilang buhay. Pero ito pa pinakamaganda, practical. Kapag ka pala nasa yung attention ng mga tao, because of your authenticity, puta kahit na anong hanap buhay ang gawin mo, papaldo. Oo. Gusto mo ng practical? Yan. Magsalita kayo ng totoo. Kayong mga influencer, magsalita kayo ng totoo. Wag niyong pekein ang putang inang yaman. Wag niyong pekein yung mga sarili ninyo. Kung ano kayo bilang tao, ilabas niyo na lang. Kasi yan ang pinaka-practical. Hindi masusuya sa iyo ang tao. Ikaw din mismo, hindi ka masusuya bilang influencer. Hindi ka magsasawa kasi you're just doing social media as a form of hobby. Trip-trip lang. Nag-e-enjoy ka ngayon sa trip-trip mo. Hindi ka ngayon parang kailangan akong mag-viral. Ano ba gagawin natin para mag-viral? Bakit? Kasi monetization. Kasi attention. Hindi. Pag inilabas mo sarili mo sa publiko, understood, magpipik yan. Tapos mababa ka ng kapiraso. Tapos kung sino yung mga stagnant na audience mo na regular nang nandyan para sa'yo, susuporta sa'yo yan hanggang sa dulo. Huwag nyo silang itulak sa bangin para mag-promote kayo na sugal. Mga ulupong kayo, poke ng ina nyo, pakyo kayo, makahayop kayo. Yan. Masyado mainit. Gusto mong yumaman, ito pinaka-practical. Magsabi ka ng totoo, lahat ng bagay na magaling ka, yun ngayon ang ilabas mo. Tapos totoo ka lang, pag tanga ka, aminin mo tanga ka dahil minsan ng panahon tanga naman talaga tayo. Walang tao na lahat na lang ng panahon ng buhay mo matalino ka. Walang ganyan. Walang tao na lahat na lang ng panahon ng buhay mo, luxurious lifestyle kang putang ina mo, tapos nasa social media ka pa. Uungkatin talaga ng mga tao kung sino ka. Tapos pag napatunayan nilang nagsisinungaling ka, tang ina mo, tapos ngayon ang karir mo. Wala pa rin tatalo sa tried and true. Humble ka lang. Nothing beats humility. Walang tatalo sa kababaan loob. Tapos, pag marami ka na ngayong audience, regular na ngayon yung mga fans mo na hinahanap talaga lahat ng mga bagay ng katalinuhan at katangahan mo rin at the same time nang hindi mo naman sinasadya, dyan na ngayon, pwede mo nang monetize yan. Pwede kang gumawa ng kahit na anong hanap buhay, yung merch lang, ganun. Ito nga, din mo, sipa mo, gumawa lang ako ng konsepto. Konsepto lang yung ginawa ko. Tapos, ako mismo nakabili sa Shopee ng brand na ako yung gumawa. Hindi ako gumawa nito. Nakita ko lang to sa Shopee. May nagbebenta. Tapos may nagreregalo na rin sa akin ng jacket na may Project 1M. May nagreregalo sa akin ng pantalon na may parang maliit na bordal dito ng Project 1M. Yung logo ng Project 1M. Tapos itong Project 1M na to, nakikita ko na sa kung saan binibenta ng mga tao. Wala man akong kinikita dun. Totoo. Well, maligaya ako. Nagkakaroon ng hanap buhay ang kapwa-tao ko. Yun yung energy na bibigay mo eh. Oo, kasi wala naman talaga akong tinitindang kahit na ano bukod sa putang ina sinigang na baka na bahala ka kung bumili ka o hindi. Wala akong course, ganyan, wala parang may membership na, hali kayo dito, sali kayo, membership, akin na pera nyo. Wala akong ganun eh. Wala, ang gusto ko lang talaga, etong ginagawa ko sa social media, trip lang to, hobby lang to, wala lang ako magawa sa buhay ko kasi nag-aantay na lang talaga ako ng kamatayan. Yun talaga yung totoo, gusto ko lang maging mabuting tao, tapos maraming tao ngayon, yung mga makikinabang sa lahat ng taba ng utak ko, pati sa mga katangahan ko, sa kabobohan ko, lalabas ko lahat yan. Matuto kayong lahat, pakinabangan nyo lahat yan. Pag naayos yung mga buhay nyo, okay na ako, I can die happily ever after. The end! Speaking of life, tol, ikaw ba masasabi mo ang age ba dapat meron kang tamang by this age, dapat ito na yung nakukuha mo, nakakamtan mong success, o wala naman? Wala, brother. Pressure na lang yan eh. Pressure na lang. Pressure na lang yan eh. Kaya nga pag may mga nagtatanong sa akin, diretso, yung tungkol doon sa, ilang taong ka ba ka naging millionaire? Kailan mo na ako yung first million mo? Ang sagot ko lagi, di ko alam. Wala naman kasi sense na malaman mo pa kung kailan ko nakuha yung first million, kung anong pakinabang sa mga tao niyan. Tignan mo, isipin mo, doon sa mga bata-bata, magmamadali sila. Bakit kasi Chichester, nakaganda ng 1 million, bla bla. Tapos doon sa mga matatanda naman, naku, bata pala siya nakuha, wala na akong pag-asa, matanda na ako eh. Putang inang yun, walang pakinabang. Kaya sabihin ko diretso, kailan ko nakuha yung first million? Di ko alam. Alam ko naman kung kailan. Wala namang sense na sabihin ko pa. Walang sense na sabihin pa. Ganun yun. Ganun kasimple yung konsepto. Hindi kasi sa akin importante ang putang ina first million na yan eh. Alam mo, diretso, ang importante sa akin, maging mabuting tao ka. Agree. Hindi na importante kung gaano karami pera mo. Kasi kahit gaano pa karami pera mo, pag kupal ka, tangina mo, nababalitaan kaya ng mga tao yan. Ako natatawa na lang ako sa mga yung mga mayayaman sa ibabaw na kukupal-kupal. Tapos, tangina yung, alam mo yung, loki lang yung mga tatay.
Yung mga nanay, low-key lang, ang daming pera. Pero nadadali sa anak, yung anak nagyayabang. Kinang Ang dami ina ganyan. mo! Kinang ina mo! Dali ka ngayon! Kinang ina mo! Diba? Bakit? Kasi ang naituro nila sa mga anak nila. Diba? Indirectly, sa hindi nila pagtuturo ng kababaang loob sa mga anak nila, yung mga anak nila nagyayabang gamit yung pera ni mommy and daddy! Gago, tangina, bukas makalawa, anak mo lagatok ngayon sa society. Siya yung kawawa. Nakagawa ka ngayon ng mga basurang tao. Nagagawa yung mga ganyang basurang tao nang hindi sinasadya ng mga taong mayayaman. Hindi nila sinasadya, gumagawa sila ng basurang klase ng mga tao sa hindi nila pagtuturo ng kababaan loob. Akin diretso, more than money, mas importante sa akin, kababaan loob. Kababaan loob. Wala talagang tatalo sa humility. Wala. Nothing beats humility. With all the braggadocio within my mouth that are coming outside, papunta sa social media, diretso, straight out, wala pa rin talagang tatalo dun sa ako mismo sa sarili ko ang nagsasabi, sino ka, Chichester? Isang walang kwentang basurang individual minsang panahon na lupa lang ako at babalik din ako sa lupa. Walang tatalo dyan. Paglipas ng 60 taon, putang ina Brad, patuka ka na lang sa mga uod. Oo. Patuka ka na lang sa mga uod paglipas ng 60 taon. Tapos, you will be facing your creator if there is such. Kung meron yan. Kung wala, okay, game over. Mayabang ka o humble ka, it doesn't matter. Pero paano kung meron pala? Tangina, gago ka. Tangina mo, patuka ka na nga sa uod, mukha ka pang uod sa paningin ng gumawa sa'yo, uod ka. Tol, eto, speaking of New Year kasi, 'di ba? Bago taon, meron tayong mga tinatawag na mga astrology and everything. Naniniwala ka ba sa mga zodiac signs? Or mga year of the tiger, year of the snake, horse? I'm the year of the Chichester, all year Yan! Year of the Chichester. hindi ka ba ever nagbasa ng mga ganung... Brother, na-stupidohan ako dun eh. Sorry sa mga astrologer ha. Alam ko, hanap buhay niyan. Pero panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba eh. Diretso lang. Masasabi mong Kasi tinan entertainment mo, isipin mo foundation, no? astrology. Tapos zodiac sign, bla bla. Tinan mo, basahin mo lahat yun. Lahat nung nandun. Putang ina, Brad, lapat sa lahat ng tao. Halimbawa, Scorpion ka, gano'n. Scorpion, Pisces, halimbawa ko naman. Basahin mo yung Capricorn, lapat din sa'yo. Oo, nga. Actually, somehow, no? Meron, kumbaga may personality ka pa rin nag-align dun eh. Tangina, basa ka lang ng horoscope eh. Yung dyaryo, ha? Basa ka lang ng dyaryo. Ano ba horoscope ngayon? Pisces ako eh. Mag-iingat ka. Kailangan ikang makagawa ka ng maraming pera. Sige, gagawa tayo maraming pera. Basahin mo yung Capricorn, mag-iingat ka. May tawag dito? May magtataksil sa'yo. Putang ina, regular naman tayo pinagtataksilan ng mga tao all year round. General Regular. Putang ina, itong nakaraan eh. Hula-hula tayo ka. Hula-hula. Ano? Tony Balvin. Ayun, sige, no? Anong pa ang first name? Nakalimutan ko na. Sabi sa'yo, naniniwala ka ba yung Balvin? Gundi. Dali-dali lang ginagawa niya eh. Alam ka pattern siya sa lugar na yun. Ako naman namang huhula. Sabi ko ganun. Ako ang manghuhula. Tandaan ninyo, sinabi ko ngayong araw na to, lilindol ng malakas sa Davao. Putang ina, Brad, 15 days after, niyanig ng magnitude 7 ang Davao. Bakit? Dahil nahulaan ko? Hindi, yun naman kasi talaga pattern sa lugar na yun eh. Lagi naman nililindol ang Davao, wala namang bago. Magkakasunog ng malaki sa ganitong lugar. Lagi naman may sunog sa Tondo. May mamamatay na sikat na artista, may mabubuntis na sikat na artista. Taon-taon nangyayari yan, putang ina naman. Taon-taon nangyayari yan, pagalingan na lang tayo umarte para kunyari mysterious eh. Kinang ina. Huwag kayo nagpapauto sa mga ganyan, Pilipinas. Putang inang yan. 2026 na. 2026 na, putang ina. Kung totoo yung mga putang inang hula na yan, sana noon pa nalaman nila kung kailan o kung anong numero ang lalabas sa loto. At doon mo sabihin sa amin. Tangina mo! Grabe, mainit-init na to podcast na to, Tol. Maraming salamat ha. Dahil ba tayo? napunta ka dito. Hindi pa. Alam, tapos na tayo. Simula pa lang ako eh. Simula ka pa lang. Actually, Tol, maraming salamat. Ang dami namin natutunan sa'yo. Talaga, real talk lang, si Chichester, man, maraming salamat kasi tinanggap mo tong interview na to. Sino man lang ba ako, Tol, para ma-interview ka? May utang na loob kasi ako doon sa Comunecta eh. Kaya Pilipinas, matuto kayo. Tumanaw kayo ng utang na loob. Lagi kayong tatanaw ng utang na loob. Utang na loob, ako'y tumatanaw lang ng utang na loob doon sa Comunecta. Last question, bakit importante yung utang na loob, man? Brother, hindi mo gusto yung mabuhay sa isang mundong walang utang na loob. Hindi mo gusto yung mabuhay dyan. Lahat ng ginawa mo, tapon na, isang pagkakamali lang.
Tangina, Brad. Miserable. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, maging marespeto kayo sa mga taong matatanda. Maging marespeto kayo sa mga taong matatanda. Kasi hindi nyo gustong mabuhay sa isang mundo na ang mga bata walang respeto sa mga matatanda. Tatanda ka. Gusto mo bang ikaw naman ang basusin pag matanda ka na? At gusto mo bang lahat na lang ng ginawa mong mabuti hindi na importante dahil lang sa isang pirasong pagkakamali ng walang utang na loob na tao? Okay. I think pwede natin i-end yun dun pa lang sa kwento na yun at sagutin Chichester. Bro, baka may gusto kang i-promote or may gusto kang ilahad sa mga tao? Kung ano man yan. Promote ko lang. Pilipinas, maging mabuting tao ka. Sobrang lupit na marketing stunt ng pagiging mabuting tao. Huwag kang sinungaling, huwag kang nagsasalita ng hindi totoo, huwag mong, alam mo yun, huwag mong pataasin yung sarili mo sa paningin ng publiko. Gaya ng sabi ni Solomon, purihin ka ng ibang labi, huwag ng iyong sariling bibig. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mong sumikat, kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihan, maging mabuting tao ka, hindi ka na halos babagsak, tatalinuhan mo lang ng gusto. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo ang unawa. Magandang hapon sa inyo, magandang umaga, magandang gabi. I am the Chichester. Chichester, maraming salamat sa magagandang words na inilahad mo ngayon. Ngayon naman, kung na-enjoy nyo at na-entertain kayo at may mga gusto pa kayong panoorin, abangan nyo ang show na to. At syempre naman, takits tayo. Just comment kung sino pa yung gusto nyo mag-guess. See you sa susunod.